Hintay lang sandali. Bago mo i-scroll or i-skip ang video na ito, pakinggan mo muna ito. Kung ikaw ay isang SSS pensioner o meron kang magulang, lolo, lola, tito, tita o kahit sino sa pamilya mo na tumatanggap ng SSS pension, ang video na ito ay para sa inyo. Kasi ngayon may napakaraming maling impormasyon na kumakalat sa Facebook at TikTok tungkol sa SSS pension increase para sa 2026. At ang hindi pagkaalam ng tamang katotohanan ay maaaring magastos, mapanganib at makapagpahamak sa inyong pera. Kaya bago ka mahulog sa bitag ng mga scammer at fake news, panoorin mo muna ang buong video na ito. Nandito ang lahat ng tamang impormasyon na kailangan mo. Walang bayad, walang palihim, walang iba pang kailangan. Ito ay batay sa mga opisyal na dokumento mula mismo sa SSS, Philippine Information Agency at GMA News. Kaya kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, manatili kang nakikinig. At bago pa tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-click na ang subscribe button ngayon at huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ang iyong suporta ay malaking tulong para makapagbigay kami ng mas maraming kapakipakinabang na impormasyon para sa inyong pamilya. Okay, simulan na natin. Nagsimula ang lahat ng kaguluhan na ito noong lumabas ang mga post sa social media na nagsasabing may malaking pension increase na paparating para sa lahat ng SSS pensioners. Ang iba ay nagsasabing dadagdag ng 2,000 sa bawat pensyonero. Ang iba naman ay nagsasabing 3,000 at may mga post pa nga na nagsasabing 1,000 ang dagdag at otomatiko ito para sa lahat. Dahil dito, maraming mga lolo at lola ang nagagalit, nagtatanong at ilang tao pa ay nagsimulang hanapin ang mga fixer na tutulong sa kanila para makuha ang kanilang increase. Nakakalungkot at nakakainis dahil ang totoo ay iba, napakaiba. Kaya ngayon, isa-isahin nating talakayin ang lahat ng kailangan ninyong malaman para hindi na kayo mahuli pa. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pinakamahalagang balita, ang pagbabago sa petsa ng implementasyon. Ayon sa opisyal na SSS Circular Number 2.26-002, ang pensyon increase na orihinal na nakatakda para sa Setyembre 2.26 ay inilipat na sa mas maagang petsa. At ang bagong simula ay Hunyo 1, 2.26 na. Oo, hindi na kayo maghihintay hanggang Setyembre. Para sa mga kwalipikadong pensyonero, ang O ay magsisimula na sa Hunyo ng taong ito. Ito ay isang malaking balita na marami pa ang hindi nakakaalam at mahalagang malaman ito ng lahat ng may kakilala o kamag-anak na SSS pensioner. Ibahagi mo na ang video na ito sa iyong grupo o pamilya para makaalam sila. Ngayon, para mas maunawaan natin kung ano talaga ang pinagmulan ng pension increase na ito, kailangan nating bumalik ng kaunti. Ang pension increase na ito ay hindi basta-basta lumabas ng walang plano. Ito ay bahagi ng isang mas malaking programa na tinatawag na Pension Reform Program ng SSS, isang multi-year na programa na nagsimula noong taong 2025 at magpapatuloy pa hanggang taong 27. Ang programa ay hinati sa 3 bahagi o tranche. Ang unang bahagi ay naganap na noong 2025. Ang ikalawang bahagi na siyang pinakausap-usapan natin ngayon ay ang para sa taong 2026. At ang ikatlong bahagi ay darating pa sa 2027. Ang layunin ng programang ito ay unti-unting pataasin ang pensyon ng mga miyembro upang mas tumugma ito sa kasalukuyang halaga ng pera at ang mga pangangailangan ng mga retires sa buhay ngayon. Sa pagtatapos ng buong programa sa 2027, ang kabuuang dagdag para sa mga retirement pensioners at disability pensioners ay maaaring umabot sa halos 33% naman sa mga death pensioners at survivor pensioners. Ang kabuuang dagdag ay maaaring umabot sa halos 16%. Hindi ito maliit na halaga at mahalaga na alam ng lahat ang tamang detalye. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang pinakasentro ng isyong ito, kung magkano talaga ang dagdag at para kanino ito. Ito ang bahagi na pinakamaraming maling impormasyon, kaya pakiingatan ninyong mabuti ang susunod kong sasabihin. Para sa taong 226, ang mga qualified retirement pensioners at disability pensioners ay makakatanggap ng 10% na increase base
sa kanilang kasalukuyang buwan ng pensyon. Ulitin ko, S4, hindi 6,000 spor ng iyong kasalukuyang natatanggap na pensyon. Halimbawa, kung ang iyong kasalukuyang buwan ng pensyon ay 5,000 piso ang iyong dagdag, ay magiging 500 piso na kaya ang iyong bagong pensyon ay magiging 5 piso at 5 piso na bawat buwan. Kung ang iyong pensyon naman ay PH Bongo, ang iyong dagdag ay PH 000 at magiging 11,000 ang iyong matatanggap. Nakikita ninyo, iba-iba ang halaga ng dagdag depende sa individual. Kaya ang mga post sa Facebook na nagsasabing pantay-pantay na 2,000 o 3,000 ang dagdag para sa lahat. Iyon ay mali, iyon ay peke, at iyon ay mapanganib. Para naman sa mga death pensioners at survivor pensioners, iyon ay ang mga asawa, anak o dependent na tumatanggap ng pensyon dahil namatay ang miyembro ng SSS. Ang kanilang increase para sa 26 ay 5% lamang ng kanilang kasalukuyang buwan ng pensyon. Ito ay mas mababa kaysa sa retirement at disability pensioners, ngunit katumbas pa rin ito ng malaking bagay para sa mga pamilyang umaasa rito. Kaya kung ikaw ay isang budo o anak na tumatanggap ng survivor's pension mula sa SSS, ang iyong dagdag ay 5% ng iyong kasalukuyang natatanggap. At tulad ng nabanggit ang simula ay Honyo 1-2, 26 na rin kung kwalipikado ka sa maagang implementasyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na maraming tao ay nagtatanong. Sino ba talaga ang kasama sa pension increase na ito? Dahil may mga narinig na nagsasabing, kasama rin daw ang lahat ng senior citizen. Hindi iyon tumpak. Ang pension increase na ito ay para lamang sa mga rehistradong SSS pensioners. Iyon ay ang mga taong aktibo at matagal nang nagbabayad ng SSS contributions at ngayon ay tumatanggap na ng kanilang SSS pension. Maging ito man ay retirement pension, disability pension, death pension, or survivorship pension. Ang mga tinatanggap ng social pension para sa indigent senior citizens. Iyon ay ang programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga mahihirap na matatanda ay hindi kasama sa SSS pension increase na ito. Iba ang programa nila, iba ang ahensya at iba ang proseso. Gayun din ang mga dating empleyado ng gobyerno na tumatanggap ng pensyon mula sa GSIS or Government Service Insurance System ay hindi kasama rito. Ang GSIS ay ibang ahensya na may sariling patakaran at programa. Kaya kung ang iyong pensyon ay galing sa GSIS at hindi sa SSS, ang update na ito ay hindi para sa iyo. Ngunit huwag mag-alala dahil magandang ideya pa rin na subaybayan ang opisyal na announcements ng GSIS para sa mga balita na may kinalaman sa inyo. Mahalaga rin na pag-usapan natin ang tungkol sa mga petsa ng epekto o ang tinatawag na effectivity dates dahil marami ang nalilito rito. Kung ikaw ay isa sa mga pensyonero na pasok sa maagang implementasyon, ang iyong pension increase ay magsisimula sa Hunyo 1, 2026. Ngunit may mga kaso kung saan ang isang tao ay magiging kwalipikado sa loob ng tinatawag na cut-off period. Iyon ay ang panahon mula Hunyo 1 hanggang Agosto 31, 26. Para sa mga papasok sa kategory ito, ang kanilang pension increase ay hindi magsisimula sa Hunyo, kundi sa Siyembre 1, 26 na lang. Kaya huwag mag-alala kung hindi pa ikaw nakita ang iyong increase sa Hunyo. Maaaring ikaw ay nasa pangalawang grupo at ang iyong increase ay darating pa lang sa Setyembre. Ang pinakamahusay na paraan para malaman kung saan ka nakagrupo ay ang direktang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar o bisitahin ang opisyal na website ng SSS sa may tuldok, ss.gov.ph. Doon ay makikita ninyo ang inyong personal na impormasyon at katayuan ng inyong pension account. Ngayon, pumunta na tayo sa isa sa pinakakritikal na bahagi ng video na ito, ang mga babala laban sa mga scam at fake news. Pakinggan mo ito ng mabuti at ibahagi mo ito sa lahat ng iyong mga kakilala, lalo na sa mga matatanda sa inyong pamilya. Sa kasalukuyan, maraming mga taong may masamang intensyon ang gumagamit ng balita tungkol sa SSS pension increase para mandaya ng mga inosenteng pensyonero.
Lumalabas ang mga posts sa Facebook, mga grupo sa Messenger at mga video sa TikTok na nagsasabing kailangan mong mag-apply, magbayad ng processing fee o makipag-ugnayan sa isang ahente o fixer para matanggap ang iyong pension increase. Ito ay ganap na kasinungalingan. Walang anumang bayad, walang processing fee, walang fixer at walang middleman ang kailangan para makuha ang iyong SSS pension increase. Ang proseso ay automatiko para sa lahat ng kwalipikadong pensyonero. Nangangahulugan ito na kung ikaw ay kwalipikado, ang iyong pensyon ay automatikong madadagdagan ng SSS. Hindi mo na kailangang gawin pa ang kahit ano o bayaran ang kahit sino. Ang isa pang malaking panganib na dapat nating talakayin ay ang pagnanakaw ng personal na impormasyon. May mga pekeng website, pekeng Facebook pages at pekeng mga link na nagkukunwaring opisyal na SSS portals o government websites. Kapag nag-click ka roon at naglagay ng iyong impormasyon, ang iyong personal na data ay mapupunta sa mga scammer. Kaya pakiusap, huwag na huwag ibigay ang iyong SSS number, ang iyong password, ang iyong OTP or time password, ang iyong ATM PIN o ang iyong bank account details sa kahit sinong hindi opisyal na website or link na ipinadala sao sa Facebook, Messenger o TikTok. Kahit na mukhang totoo ang itsura ng page, kahit na may logo ng SSS or ng gobyerno, kung hindi ito ang official na website na may tuldok SSSS, tuldok G, tuldok PPH, PH. Huwag kang mag-type ng kahit anong personal na impormasyon. Ang mga tunay na opisyal ng SSS ay hindi kailanman hihilingin ang iyong password OTP o AATM PIN kahit sa telepono man o sa personal. May espesyal akong mensahe para sa mga kabataan, sa mga anak at apo ng mga pensyonero. Kayo ang pinakaimportanting linya ng depensa ng inyong mga lolo at lola laban sa mga scam na ito. Maraming beses ang mga matatanda ay na-excite kapag nakarinig sila ng balita tungkol sa dagdag sa kanilang pensyon. At dahil dito, sila ay nagiging mahina laban sa mga mandadaya na gumagamit ng emosyon para manlinang. Kaya naman hinihiling ko sa inyo na makipag-ugnayan sa inyong mga lolo at lola, sa inyong mga magulang at sa lahat ng mga kakilala ninyong pensyonero. Sabihin sa kanila ang tamang impormasyon. Ipakita sa kanila ang video na ito at kung may tanong sila tungkol sa kanilang pensyon, samahan sila sa pagbisita sa opisyal na SSS branch o tulungan silang mag-login sa opisyal na portal na may tuldok SS tuldok Gov tuldok. Huwag hayaang maging biktima ang mga taong mahal natin sa buhay dahil lamang sa kakulangan ng tamang impormasyon. Pag-usapan natin ng kaunti pa ang tungkol sa kung paano mo malalaman kung kwalipikado ka na sa pension increase na ito. Una, siguraduhing rehistrado ka bilang SSS pensioner at aktibo ang iyong account. Pangalawa, i-check ang iyong pension payment history upang malaman kung ilang taon na kang tumatanggap ng pensyon at kung anong kategorya ang iyong pensyon. Retirement, disability, death, o survivorship. Pangatlo, kung mayroon kang SSS online account sa may tuldok, SSS, tuldok.gov, tuldok PH, maaari mo itong bisitahin at tingnan ang iyong personal na account details at anumang updates na may kaugnayan sa iyong pension. Pang-apat, kung hindi ka sigurado o may mga katanungan ka, ang pinakaligtas at pinakatumpak na paraan ay ang direktang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar at makipag-usap sa isang opisyal na empleyado ng SS. Sila ang makakatulong sa inyo ng walang bayad at walang anumang karagdagang kondisyon. Mahalaga rin na banggitin ko ang isang bagay na madalas na tinatanong. Paano ba matatanggap ang pension increase? Ang sagot ay simple at diretso. Para sa mga pensyonero na ang pensyon ay direktang nakadeposito sa kanilang bangko o e-wallet account, ang increase ay automatikong makikita sa susunod na pension payment na darating pagkatapos ng effectivity date. Wala kang kailangang gawin. Wala kang kailangang pumunta kahit saan. Ang SSS mismo ang mag-a-adjust ng iyong pensyon at ang dagdag ay automatikong isasama sa iyong regular na bayad. Para sa mga pensyonero naman na pumupunta sa opisyal na bayad na sentrong nakikilahok sa SSS Pension Payment System, ang proseso ay katulad. Ang increase ay automatikong ilalapat at matatanggap sa susunod na bayad pagkatapos ng effectivity date. Kaya muli,
Walang bayad, walang application, walang fixer. Ang proseso ay automatiko at opisyal. Isang bagay pa na nais kong talakayin ay ang responsibilidad ng bawat isa sa atin na labanan ang pagkalat ng maling impormasyon. Kapag nakakita ka ng post sa Facebook o TikTok na nagsasabing may malaking nakatakdang pension increase na may tiyak na halaga para sa lahat, tulad ng 2,000, 3,000 o 6,000, kailangan mong mag-apply o magbayad para makuha ito. Huwag i-share ang post na yon. Sa halip, i-report ito bilang fake news o misinformation. Kung mayroon kang pamilya o grupo sa Facebook o Viber na puno ng mga pensyonero, ibahagi sa kanila ang tamang impormasyon mula sa opisyal na pinagkukunan. Maaari mong ibahagi ang link ng video na ito o ang opisyal na website ng SSS sa may tuldok, SS Tuldok, GV Tuldok, PHO ang mga opisyal na pahayag ng Philippine Information Agency. Sa paggawa ng ganitong simpleng hakbang, nakakatulong ka hindi lamang sa iyong pamilya kundi sa buong komunidad ng mga pensyonero na kailangang protektahan mula sa mga scammer at nagkukunwaring tumulong. Ngayong papalapit na tayo sa katapusan ng video, nais kong ibuod ang lahat ng mahalagang impormasyon na ating tinalakay para madaling matandaan. Una, ang pension increase na ito ay bahagi ng isang multi-year pension reform program na nagsimula noong 2025 at magpapatuloy hanggang 2027. Pangalawa, ang maagang implementasyon ay nagsisimula sa Hunyo 1, 26 na buwan na mas maaga kaysa sa orihinal na plano. Pangatlo, ang retirement at disability pensioners ay makakatanggap ng 10% na increase habang ang death at survivor pensioners ay makakatanggap ng 5% na increase at ang halaga ay nakadepende sa individual na kasalukuyang pensyon. Kaya hindi pantay-pantay ang dagdag para sa lahat. Pang-apat, ang pension increase na ito ay para lamang sa mga rehistradong SSS pensioners at hindi kasama ang mga tumatanggap ng DSWD Social Pension o GSIS Pension. Panlima, ang proseso ay automatiko at walang bayad na kailangan. Ang sinuang humihingi ng bayad para sa iyong pension increase ay isang scammer na dapat iulat sa awridad. At pang-anim, ang opisyal na mapagkukunan ng tamang impormasyon ay ang may tuldok SSS, tuldok, Guov, tuldok, PH at ang pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Bago tayo magsara, mayroon akong isang kahilingan sa inyo. Kung natutunan mo ang kahit isang bagay mula sa video na ito o kung sa palagay mo ay may kakilala ka o miyembro ng pamilya na kailangan ng impormasyong ito, ibahagi mo ang video na ito ngayon din. I-share ito sa iyong Facebook, sa iyong grupo, sa iyong mga kaibigan at sa iyong pamilya dahil ang pagbabahagi ng tamang impormasyon ay ang pinakamabisang sandata natin laban sa mga scammer at nagkukunwaring nagbibigay ng tulong. At kung mayroon kang tanong, karanasan o kahit anong nais ibahagi tungkol sa SSS pension increase, huwag mahiyang mag-comment sa ibaba. Basahin namin ang lahat ng inyong mga komento at tutulungan kaming sagutin ang inyong mga katanungan. Ang iyong komento ay makakatulong din sa iba na may parehong tanong. Sama-sama tayong matulungan ang isa't isa. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, i-click na ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na mahalagang update at impormasyon. Hanggang sa muli, ingat lagi at wa ay mapabuti nito ang buhay ng bawat pamilyang apektado ng balitang ito.